Igan, hindi makapaglinis ng putik ang mga residente sa Mahaplag, Leyte dahil nawala ng supply ng tubig doon kasunod ng panalasa ng Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Abuyog, supply ng kuryente ang problema matapos bumagsak ang ilang poste. Live mula sa Tacloban, Leyte. Sa unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Igan, kabilang nga ang Leyte, Negros Oriental at Bohol sa mga napuruhan ng Bagyong Tino. Sa bayan ng Abuyog dito sa Leyte, kinailangang mag-deploy ng karagdagang tauhan ang pulisya para tumulong sa clearing operations. Napuno ng MDRRMC Evacuation Center sa bayan ng Abuyog. Ang mga motorsiklong nakaparada sa evacuation center nagtumbahan dahil sa masamang panahon. Sumama ang regional news team sa MDRRMO nang mag-ikot sila para mag-inspeksyon. May nadaanan kaming mga bahay na nasira ng bagyo, maging mga puno, nabuwal at nagsitumbahan. Nang mag-umaga, nakita ang laki ng pinsala. Ang pulisya nag-deploy ng personnel para magsagawa ng clearing operation sa kalsada. Kahuman sa panguli na sa mga tao sa evacuation center, so mupokus sa punta para makaagi ang supply kung na may mga relief operation, so makaagi na din ang mga kalsada. Sa lungsod ng Javier, may ilang residente na abala sa pagkukumpuni ng nasira nilang bahay. Sa San Vicente, poblasyon sa bayan ng Mahaplag, problema ng ilang residente ang grabing putik na iniwan ng baha. Umapaw raw kasi ang ilog sa kanilang lugar. Pero ang mas malaking problema, paano maglilinis kung wala namang tubig sa gripo at kinakailangan pang mag-igib sa may munisipyo. Aperting lisura ka dyan. Oy, lima lang ka nga kapang kipot may sa Mumbai tungkol sa dako sa tubig. Ang lapog ka dyan nga nakuha na pinhi. Kutob, hawak. Oo, hawak. Oo. Diya tubig ang diriliog. Diya mami, kaya lisod mo muna ito, ubos man, diri mi. Mataw nga, pag tamak na namo nga inani na porma, kutob din. Ang isang residente ibinilad na lang sa araw ang bagong ani niyang bigas na nabasa. Karamihan naman sa mga pamilya sa kanilang lugar ay pansamantalang nanunuluyan sa kapilya na binaharin. Pinalubog ng Bagyong Tino ang ilang bahay sa Gihulngan City, Negros Oriental. Ang mga bahay sa barangay Poblasyon pinasok ng tubig kahapon. Ito'y matapos umapaw ang baha sa Gihulngan River ayon sa PDRRMO. Bagamat wala pang datos ang PDRRMO, tiniyak nitong ligtas ang mga apektadong residente. Pati ang mga alaga, sinagip ng mga residente. Ang tulay na ito sa barangay Buena Vista, Gihulngan City, halos abutin ng rumaragasang ilog. Hindi rin nakaligtas ang bayan ng La Libertad sa bagsik ng Bagyong Tino. Umapaw raw kasi ang La Libertad River kaya binaha ang palengke roon. Sa datos ng PDRRMO, mahigit 4,000 pamilya ang isinilalim sa preemptive evacuation noong Martes ng gabi. Sa 19 na bayan at 6 na syudad sa buong probinsya ng Negros Oriental, prioridad sa mga pinalikas ang mga nakatira malapit sa dagat at ilog. Naranasan ang malakas na hangin at dambuhalang alon sa mga baybayin sa Panglao, Bohol kahapon Martes dahil sa Bagyong Tino. Sa Barangay Bulod, naglalakihan ang mga alon kasabay ng malakas na hangin. Pero sa kabila ng masungit na panahon ay may ilang turista na naligo. Wala namang major damage sa mga resort dito. Isinailalim sa Tropical Storm Signal number 2 ang Bohol batay sa huling tala ng Pag-asa. Pero ang northern at eastern Bohol ay nasa storm signal number 3 at 4 kahapon. May naiulat din na nasawi sa Bohol matapos madaganan umano ng puno. Wala pang detalye ang CDRRMO ukol dito. Igan, ayon sa Office of Civil Defense Region 8, may ilang mga LGUs na dito sa Eastern Visayas ang nagdeklara ng state of calamity para magamit ang kanilang Quick Response Fund. Kabilang ang bayan ng Giwan sa Eastern Samar at bayan ng Silago sa Southern Leyte. Nagpapatuloy sa ngayon ang response and relief efforts ng LGU sa mga apektado ng bagyo. Igan. Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.